Makikita ang dalawang sundalo na ginagampanan ang kanilang tungkulin sa isang field duty. Palihim nilang minamanmanan ang nagaganap na pagpupulong ng isang grupo ng sundalo at mga kliyente nito. Dumating pa ang ilang sundalo upang makipagnegosasyon sa kliyente. Ang pinakakilala sa mga sundalong ito ay si Ghost. Nakita ni Yasha ang pagbaba ng sasakyan ni Ghost. Sa oras na iyon ay biglang bumalik kay Yasha ang nakaraan noong siya ay maliit na bata pa lamang. Sa pangyayaring iyon ay nakita niya kung paanong pinatay ang kanyang ama. Habang pinagmamasdan si Ghost ay tila nakikita ni Yasha ang mukha ng pumatay sa kanyang ama at kahawig ito ni Ghost. Dahil dito ay hindi napigilan ni Yasha ang sarili at agad na pinaputukan si Ghost dahilan ng pagkamatay nito. Naging mitsa ito ng palitan ng putok sa pagitan ng mga sundalo at mga tauhan ng kliyente. Ang kasamahan ni Yasha sa misyong ito ay namatay dahil sa bombang itinapon ng tauhan ng kliyente. Sumunod na araw ay nagising na lamang si Yasha sa isang maruming kwarto at maya-maya ay isinayaw niya ang dance move na kinahiligan niyang gawin noong bata pa lamang. Matapos ito ay lumabas ng bahay si Yasha at nagsimula namang magsanay ng martial arts sa pamamagitan ng mga putol na kahoy. Pagkatapos ng kanyang morning routine exercise ay tumungo siya sa isang restaurant upang puntahan ang kanyang partner, ngunit isang grupo ng kalalakihan ang kanyang nakita. Sinabi ni Yasha sa partner niyang si Sergey na ang kailangan niya ay mga professional na mga sundalo at hindi mga tambay lamang. Sumagot si Sergey na ang mga taong ito ay mga professional din tulad ng engineering, martial arts at pagiging sekretary. Dagdag nitong tanggapin na lamang ni Yasha ang kanyang mga napiling tao kaya't wala nang nagawa pa si Yasha. Sa kabilang dako ay makikita ang isang magandang babaeng si Eva na patungo sa isang kwarto kung saan nagaganap ang meeting ng mga kalalakihan. Binastos ng isang lalaki si Eva dahil sila lamang ang tao sa kwarto kaya't nasampal nito ang lalaki. Nagkaroon ng pagtatalo sa kwartong iyon dahil sa pangyayaring ito kaya't lumabas na lamang si Eva. Tumungo siya sa security room kung saan makikita ang mga DCE sa kwarto, ngunit hindi rin nagtagal sa kwarto. Samantala umalis naman si Yasha at mga lalaking kausap ni Sergey at tumungo sila sa factory ng mga armas. Si Yasha pala ay nasa isang misyon upang hanapin kung sino man ang pumatay sa kanyang ama at nakasuporta naman ang kaibigan niyang si Sergey sa kanyang gagawin. Palihim nilang pinasok ang factory. Unang pumasok si Yasha at isang lalaki na specialist sa engineering. Pinaki nila ang makikita sa CCTV monitor na konektado sa security room. Nang masigurong ligtas na ang lugar ay pinapasok na ni Yasha at mga natitira pa nilang kasamahan sa labas ng factory. Inutusan ni Yasha ang mga lalaking professional sa martial arts na patulugin ang mga sundalong nagbabantay sa loob ng factory. Tumungo si Yasha sa isang kwarto kung saan nagtitipon ang mga shareholders at sinubukan niyang makipagnegosasyon sa mga ito. Subalit hindi pumayag ang mga shareholders na basta na lamang ibigay ang kumpanya, kaya't sumiklab ang mainit na labanan ng dalawang panig. Matapos namang makalabas ni Eva ng security room, ay nagmadali itong tumungo sa kanyang kwarto kung saan nakatago ang isang susi. Palihim na umalis si Eva na tila ba may binabalak itong hindi maganda. Sa loob naman ng factory ay ligtas pa rin para sa grupo ni Yasha ang sitwasyon. Tumungo si Yasha at kanyang mga kasamahan sa production area ng mga armas at hinarap ang enye sundalong nagbabantay doon. Subalit ang hindi alam ng grupo ni Yasha na isang sundalo ang nakatakas sa factory. Tumungo ang sundalo sa police station at iniulat ang nagaganap na pagnanakaw sa factory. Isinalaysay nito ang mga pangyayari, ngunit ang kolonel na si Alexander ay hindi man lang nagpanik. Itinanong ni Alexander kung merong lubhang nasugatan sa factory, ngunit agad ring ipinakulong sa bata pang pulis na si Peter ang sundalo. Samantala sa factory ay pinatay ng security ang ilaw at agad rin itong binuhay. Dito ay napagtanto ni Yasha at kanyang mga kasamahan na alam na ng mga may katungkulan ang kanilang ginawa. Patungo na sila sa pinaka-importanteng tao sa factory, kaya't nagbabala ang mga security guard na paparating na ang mga magnanakaw. Isinara ang pintuan ng opisina upang hindi agad makapasok ang mga magnanakaw. Subalit sa pamamagitan ng malalakas na kasama ni Yasha ay agad nilang nawasak ang pintuan. Nagulat sila nang makita ang apat na lalaking may dalang armas at handang lumaban. Kahit nakapaghanda ang mga kalaban ay nagawa pa ring manaig ng grupo ni Yasha. Pinaliwanag ni Serge sa mga empleyado na nais lamang niyang makuha ang mga shares ng factory, ngunit kailangan nila ang pirma ng CEO ng kumpanya. Samantala nagtatago naman ang CEO sa isang kwarto, sinubukang wasakin ng mga kasama ni Yasha ang pintuan, ngunit nasugatan ang isa sa kanila. Tumungo ng factory si Colonel Alexander at kinausap nito si Serge gamit ang microphone habang nasa labas ng factory. Samantala si Serge naman ay nasa security room at ginamit ang microphone upang kausapin ang Colonel.
Ayon kay Colonel Alexander ay dapat naging maingat sina Serge at tahimik na ginawa ang pagnanakaw dahil madali silang mapapansin ng mga tao sa paligid ng factory. Dito ay malalamang nagpaalam ni Serge kay Alexander na papasukin nito ang factory, ngunit ayon sa kanilang kasunduan ay walang masasaktang empleyado. Habang patuloy na nagtatalo si Serge at Colonel Alexander ay nakita ng CEO ang Colonel mula sa bintana ng kwarto. Ang CEO na ito ay si Vasily ay sinabihan si Colonel Alexander na makakaalis na ito dahil hindi nito kailangan ng anumang tulong mula sa otoridad. Nang marinig ito ay nahiya si Colonel Alexander dahil nalaman ng CEO na kasabwat pala ito ng mga magnanakaw. Inutusan ni Yasha ang kanyang partner na sa pilitang buksan ang pintuan patungo sa kwarto ni Vasily. Sa paraang ito ay maaari nilang takutin si Vasily at pumayag na ibigay sa kanila ang mga share ng kumpanya. Subalit tumanggi ang partner ni Yasha dahil alam nitong may mga armas sa kwarto ng CEO. Dagdag pa nitong ikamamatay nila ang gagawing iyon kaya't hindi ito nangahas na sumunod sa utos at umalis na lamang. Samantala palihim na tumungo ng factory si Eva, sinubukan niyang magtago subalit nakita pa rin siya ng lalaking partner ni Yasha. Pagsasamantalahan sana nito ang babae nang biglang dumating si Yasha. Nilabanan ni Yasha ang kanyang partner upang iligtas si Eva, dahil dito ay napilitan si Yasha na kalabanin ang kanyang mga kasamahan. Nagawang pabagsakin ni Yasha ang 5 lalaki at agad niyang dinala sa labas si Eva. Nakarating sila sa labas ng kwarto ni Vasily kaya't nagkaroon muli ng mainit na bakbakan. Subalit sa oras na ito ay hindi kinaya ni Yasha ang kanyang mga nakaharap kaya't binugbog siya ng mga ito hanggang sa mawalan na ng lakas. Muling inutusan ni Serge si Vasily na pirmahan ang share transfer documents. Dahil walang sagot na binigay si Vasily ay hinubaran ni Serge si Eva sa harap ng security camera na konektado sa monitor ng kwarto. Biglang lumabas si Vasily dala ang shotgun, ngunit biglang bumangon si Yasha at sinipa nito si Vasily. Muling sinagip ni Yasha si Eva at nakapasok sila sa kwarto ni Vasily. Habang nasa loob ng kwarto ay nagawang agawin ni Yasha ang shotgun sa kamay ni Vasily. Ikinagulat ni Vasily nang malamang si Yasha ang kanyang kaharap dahil hindi nito akalaing buhay pa rin ang si Yasha. Ang tanging alam ni Vasily ay nawala si Yasha kasama ang lolo nito matapos mamatay ang ama ni Yasha. Inutusan ni Yasha si Vasily na ipakita sa kanya kung saan nakatago ang mga armas at doon ay sinabi ni Eva na alam niya kung saan ito matatagpuan. Dagdag pa ni Eva na isa palang assistant detective sa police department ang babae. Aksidente palang natuklasan ng pulisya ang isang truck na puno ng armas subalit makalipas lamang ang 1 linggo ay biglang nawala ang boss ni Eva na humahawak sa investigasyon. Mula sa CCTV ay nakita ni Yasha ang pagdating ng mga pulis mula sa head office. Inakala ni Yasha na si Vasily ang tumawag ng mga pulis, ngunit itinanggi nito ang bagay na yun. Hindi inaasahan ni Colonel Alexander na makakarating sa head office ang nangaganap na pagnanakaw kaya't agad itong nagpanggap na tumungo sila roon upang hulihin ang mga magnanakaw. Ikinagulat rin ni Serge ang pagdating ng mga pulis at pinagbantaan siya ng kanyang mga kasama na ayusin ang problemang ito. Samantala sinusubukan namang makalabas ni Yasha sa factory. Nang makalabas ay nakita niya ang ilang tao na pumasok sa gate ng factory. Naghanda naman si Serge at mga tauhan nito para sa paparating ng mga pulis. Nagpakilala si Serge na siya ang magiging may-ari ng factory sa hinaharap. Sinubukan rin itong patunayan kay kanyang mga kasamahan, ngunit hindi naniwala ang mga pulis. Dito pinaputukan ng pulis ang isang tauhan ni Serge, at siya namang pagdating ni Yasha. Tinalo ni Yasha ang mga pulis at tinulungan pa niya ang kanyang partner na muntik ng mabaril ng pulis. Dahil sa nangyari ay nagalit ang mga tauhan ni Serge, dahil hindi sila binigyan ng armas samantalang ganito pala kadelikado ang sitwasyon. Inatake ng isa niyang tauhan si Serge hanggang sa mapabagsak ito. Nakiusat si Yasha na umalis na lamang sila sa factory upang hindi na lumala ang kaguluhan. Lumabas na rin si Vasily at Eva upang sundin ang utos ni Yasha. Ngunit nagpaiwan si Yasha dahil alam niyang doon niya matatagpuan ang taong pumatay sa kanyang ama. Paalis na ang mga kasamahan ni Yasha nang biglang pinaputukan ang mga ito ng di kilalang salarin sa labas ng factory. Ngayon ay alam nilang dumating na ang taong pumatay sa ama ni Yasha. Nagsilabas ang lahat sa bus at muling pumasok sa factory para na rin sa kanilang kaligtasan. Samantala pinagmamasdan lamang ni Yasha ang mga nangyayari habang nakapwesto sa di kalayuan. Nakita na niya sa kanyang scope ang kalaban at may pagkakataon na upang patayin ito, ngunit biglang nagbago ang kanyang isip. Ilang sundalo ang papasok ng factory upang kunin ang mga armas sa storage room. Madaling napatay ni Yasha ang 2 sundalo na patungo sana sa storage room. Ginawang bihag ang lahat ng mga kasamahan ni Yasha at naroroon na ang hinahanap niya na walang iba kundi si Ghost. Hinanap ni Ghost kung sino ang mastermind ng nasabing nakawan kaya't walang nagawa si Serge kundi ang umamin.
Hindi pa nakakapagpaliwanag si Sergey nang bigla itong barilin ni Ghost. Makaraan ng ilang saglit ay kinontak ng mga ito ang pangalawang squad na nakatalaga upang suyurin ang factory, ngunit wala ni isang sumagot. Nagtaka si Ghost sa pangyayaring ito kaya't pinaghanda niya ang kanyang mga tauhan dahil meron pang natitirang kalaban sa loob. Habang abala ang kalaban ay nagawang hanapin ni Yasha ang kwarto kung saan nakakulong ang kanyang mga kasama. Inutusan niya ang mga itong tumakas subalit nais tumulong ng ilan sa mga ito upang makapaghiganti sa ginawa sa kanila. Nakipagpalitan sila ng putok sa mga sundalong nasa labas habang ang isang nagngangalang Gladiator naman ay pumasok sa isang kwarto. Dito ay nakita ni Gladiator ang isang bomba na konektado pala sa buong storage room. Hindi nagdalawang isip si Gladiator na pasabugin ito na ikinamatay niya at ilang kalaban. Samantala nasa loob pa rin ng factory si Yasha at patuloy na nakikipaglaban sa maraming sundalo. Sa kasamaang palad ay natrap siya ng kalaban sa isang kwarto, buti na lamang at dumating si Peter upang tulungan siyang makalabas. Nagpatuloy ang laban hanggang sa tuluyan na niyang makaharap ang pumatay sa kanyang ama. Sugatan ito dahil sa pagsabog na ginawa ni Gladiator, kaya't hindi na rin masyadong makakalaban. Nagpakilala si Yasha kung saan ay sinabi niyang mas kilala siya sa tawag na Nikita. Dagdag pa niyang tumungo talaga siya roon upang pagbayarin si Ghost sa mga nagawa nito. Sa tingin ni Ghost ay nanghihina na rin si Yasha kaya't naghamon ng lang ito ng laban. May lakas pa ring itinatago si Ghost kaya't sa umpisa ay muntik pa nitong mapatay si Yasha. Buti na lamang at malakas na atake ang pinakawalan ni Yasha na nagpabagsak kay Ghost. Hindi pa rin namatay ang kalaban at muli itong tumayo upang ipagpatuloy ang laban. Nainis na si Yasha kaya't kumuha na ito ng baril at tuluyan ng tinapos ang buhay ni Ghost. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Yasha nang makitang nagawa na niyang pagbayarin ang taong kumitil sa kanyang ama. Sa oras na iyon ay dumating na rin sina Eva at nilapitan ng mga ito si Yasha na noon ay nakaupo na lamang. Inutusan ni Vasily si Yasha na umalis na lamang ng factory, ngunit hindi pumayag si Peter dahil arestuhin niya ang dalawa. Nagalit si Eva dahil nakita niya kung paanong sinagip ni Yasha ang buhay ng marami kasama na si Peter. Sa kabila nito ay hindi pa rin pumayag si Peter, kaya't sinunod na lamang din ni Yasha ang desisyon ng pulis dahil nagawa na rin naman niya ang misyong patayin si Ghost.